Kung ang bilis ay mas mahalaga pa sa buhay, handa kang pumatay ng isang buong eroplano nang hindi namamalayan. Dati, naniniwala ako diyan kahit hindi ko aminin. Sa loob ng mahigit 10 taon bilang flight attendant ng isang British airline, sinamba ko ang salitang on time. Galit ako sa lahat ng nagpapatagal sa biyahe, lalo na sa mga proseso ng seguridad sa paliparan sa Pilipinas. Dati, nilalait ko ito sa gitna ng isang meeting. Sinasabing ito ay isang walang kwentang ensayo na nagsasayang ng tao at oras. Sa araw na yon, ipinagmalaki ko ang pagpapawalang bahala sa kanilang proposal na parang pinagwalang bahala ko lang ang isang papel. Hanggang sa umilaw ang babala sa makina ng eroplano sa kalagitnaan ng himpapawid. Halos 400 na buhay ang nasa likod ng pinto ng aking cabin. Ang isang salita lang mula sa piloto ang nagpalamig ng aking dugo, lumipad patungong Naya, palitan ng ruta. At sa sandaling yon, nagsimula akong maintindihan na ang kaligtasan ay walang shortcut. Mayroon lamang itong kapalit na kailangang bayaran kung pipiliin natin ang kaginhawahan kaysa buhay. Ang salitang Naya ay nanatili sa hangin, parang kidlat na walang nakakakita. Sa sandaling iyon, hindi na ako nakipagtalo. Nilunok ko na lang ang mapait kong damdamin. Isang damdamin na parang binunutan ako ng upuan sa ilalim ng aking mga paa, kahit na nakaupo ako sa aking uniforme na makintab ang pangalan at may karanasan na hinahangaan ng mga kabataan. Ang galing mo, ma'am? Ang pangalan ko ay Emily. Ako ang head flight attendant sa isang long-haul flight ng isang British airline. Ang buhay ko ay nakatali sa schedule, parang isang lubid na nagpapanatili sa lahat sa kaayusan. Kilala ko ang bawat uri ng anunsyo, ang bawat muka ng pasahero na nagsisimulang mainis mula sa unang minuto na nakadaong ang eroplano, ang mga reklamo na nagsisimula sa bakit kailangan pang maghintay at nagtatapos sa mayroon pa akong susunod na biyahe. Alam ko ang kaguluhan, kaya hindi na ito kaguluhan para sa akin. Ito ay trabaho, isang ritmo, isang bagay na kailangang ayusin ng mabilis at mahinahon. Kung sasabihin ko ng diretsahan, hindi ako ipinanganak na malamig ang pakiramdam. Ito ay natutunan ko buong buhay ko. Mula sa pagiging bagong flight attendant na nanginginig ang kamay kapag dumadaan sa business class hanggang sa araw na nakatayo ako sa kusina ng eroplano at nababasa ko ang sitwasyon mula sa tunog ng mga yapak. Mabigat na yapak, galit, mabilis na yapak, takot, mabagal na yapak, nag-iisip kung magrereklamo na ba. Hindi lang magandang ngiti ang trabaho ko. Ito ay ang siguraduhin na ang maaaring masira ay hindi masira. At sa mundo ko, ang hindi masira ay kadalasang nangangahulugang hindi mabagal. Nagsimula akong maniwala dito noong 7 taon ng aking karera. Nagkaroon ng domino effect ng pagkaantala dahil sa paulit-ulit na dokumentasyon sa isang paliparan sa Europa. Nawalan ng connecting flights ang daan-daang pasahero. Umiiyak na mga bata, matatandang hindi na makatayo. Naalala ko ang sarili ko na nakatayo sa harap ng gate, sinusubukang magpaliwanag sa pinakamahinahong boses, ngunit sa loob ay parang dinudurog ako. Nakita ko na ang pagkaantala ay hindi lang nawawala ng oras, ito ay nakakasakit, ito ay nagpapababa ng kabutihan ng tao. Pagkatapos niyon, nagsimula akong tumutol sa lahat ng nagpapabagal ng hindi namamalayan. Ayaw ko ng mga form na 3 beses kailangang punan. Ayaw ko ng mga meeting na paulit-ulit ang sinasabi. Ayaw ko ng mga ensayo na parang ginawa para lang maging komportable ang mga executive kaysa sa tunay na makapagliligtas ng buhay. Nakita ko na ang isang evacuation drill na parang naglalaro lang. Tumatawa ang mga tao sa loob ng luggage compartment. Walang pressure, walang sigawan, walang usok, walang init, at kapag may totoong insidente, lahat sila ay natigilan, parang nawala ng utak. Ang mga karanasang iyon ang nagpabago sa akin. Naging parang isang maliit na relihiyon para sa akin ang salitang efficiency. Lagi kong tinuturuan ang mga bagong flight attendant. Huwag sayangin ang oras sa mga hindi kinakailangan. At madalas silang tumatango dahil sino ba naman ang ayaw ng payo na nagpapadali ng buhay. Ngunit
ang totoo. Ang ilan na tila hindi kailangan ay sila ang lahat sa araw ng kapahamakan. Sa aking team, mayroon akong mga kasamahan na kilala ko na. Si Mark ay isang flight attendant na kasing diretso at kasing bilis ko magsalita. Kami dalawa, karaniwan, ay magkasama kapag may mga proseso na nagpapabagal. Hindi namin sinasadya na maging matigas, ngunit nasanay kami sa pagprotekta sa oras. Dahil ang oras ay nangangahulugan ng kapayapaan ng mga pasahero at ang kapayapaan ng mga pasahero ay nangangahulugan ng kaligtasan sa aming paraan. At least, iyon ang iniisip namin. Si Nirant, isang Pilipinong lalaki sa eroplanong ito, ay hindi miyembro ng aking regular na team. Siya ay isang senior flight attendant na na-assign sa Asharot para sa bagong expansion. Kilala ko lang siya sa listahan. Hindi siya maraming nagsasalita, ngunit sa bawat pagbabanggit niya, ang kanyang tono ay parang nakatapak sa lupa, hindi natitinag, hindi nagmamadali. Meron siyang Filipino politeness na hindi ko palubos maintindihan. Magalang, ngunit hindi napapabayaan ang sarili. Yumuyukod siya ng tama, hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Ang kanyang tingin ay hindi agresibo, ngunit hindi rin umiiwas. Sa una, inisip ko na masyado siyang malambot para sa mga sitwasyon na puno ng pressure sa isang eroplano. Ngunit sa buong serbisyo bago ang insidente, napakakinis ng kanyang trabaho na halos hindi ko alam kung saan siya humihinto. At iyon ay nangangahulugang magaling siya. Naisayos niya ang mga problema ng mga pasahero sa economy class na may magkaibang upuan ng hindi nagiging maingay. Inalagaan niya ang isang umiiyak na bata gamit ang isang maliit na laruan na dala niya. Humingi siya ng kooperasyon mula sa isang lasing na pasahero nang hindi ginugulo ang iba. Parang ginagamit niya ang kanyang katahimikan bilang kasangkapan, kabaligtaran sa akin na gumagamit ng bilis. Nagsimula kong makita ang pagkakaiba na iyon nang mas malinaw pagkatapos ng utos ng piloto na lumipad patungong Naya. Dati, nadaanan ko lang ito, hindi pinaniniwalaan. Sa aking isipan, agad kong ginawa ang mga kalkulasyon. Mas mahabang distansya, mas maraming oras, mas mataas na panganib, ang init ng makina, makakapaghintay ba ito? At habang binibilang ko ang mga numero sa aking isipan, nakita ko si Nirant na lumapit at nagbigay ng utos sa kanyang team gamit ang malinaw na Ingles. Ngunit may tono na katulad noong nakikipag-usap siya sa pasahero. Mahinahon at matatag. Maghanda ng espasyo sa harap ng row. Siguraduhin ang mga kagamitan, lahat ay handa ayon sa proseso. Walang salitang magmadali sa kanyang mga pangungusap, ngunit lahat sila ay gumalaw ng mabilis ng kakaiba. Parang ang kanyang katahimikan ang nagbigay daan sa iba na hindi magpanik kaya't mas mabilis silang nakatrabaho. Hindi ko nagustuhan ang pakiramdam na yon. Parang sinasabi nito sa akin na ang aking paraan ay hindi lamang ang paraan at para sa isang taong sanay na manalo sa pamamagitan ng ako ay may karanasan, masakit tanggapin na hindi mo nakikita ang lahat. Tumayo ako sa likod ng kurtina ng kusina, pinagmamasdan ng mga pasahero na hindi pa lubos na alam ang lahat. Ang ilan ay kumukuha ng litrato, ang ilan ay natutulog, ang ilan ay nagbabasa. Parang isang ordinaryong araw lang. Nakita ko sila at nanlamig ang aking puso. Hindi lang ito ay schedule ng biyahe. Ito ay totoong buhay, may bigat, may pamilya, may naghihintay sa kanilang patutunguhan. Sa sandaling iyon, naisip ko ang aking pagmamalaki sa loob ng maraming taon. Pagmamalaki sa pagpapabilis ng mga biyahe, pagbaba ng mga reklamo, pag-aayos ng lahat. Ngunit hindi ko kailanman itinatanong sa sarili ko, paano kung isang araw hindi na maayos ang lahat? Paano kung ang tinatawag kong sobrang mga proseso ay ang tanging plano na magdadala sa atin pabalik sa lupa ng ligtas? Hindi ako naging masamang tao. Naging isang tao lang ako na naniniwala sa mga bagay na nagligtas sa akin noon at nagkamali ako sa pag-aakalang ang nakaraan ay palaging magpoprotekta sa hinaharap. Ngunit ang eroplano ay hindi nagmamalasakit sa karanasan ng sinuman.
Ang biyahe ay hindi gumagalang sa kumpiyansa ng sinuman. At sa himpapawid, ang katotohanan ay madalas na dumarating ng mas mabilis kaysa sa lohika. Humugot ako ng malalim na hininga. Inaayos ko ang aking uniforme parang isang manipis na pananggalang at lumabas patungo sa mga pasahero. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging resulta ng gabing ito. Ngunit nagsisimula na akong malaman na naglalakad ako patungo sa isang aral na hindi itinuro sa anumang training. At ang tinawag kong bilis ay maaaring kailangang magbigay daan sa kahandaan sa unang pagkakataon sa aking buhay. Ang aking paghinga ay nagsimulang maging mas regular nang maayos na ang lahat ayon sa tungkulin. Ngunit ang totoo, hindi ako mapayapa. Ginagawa ko lang ang trabaho ko para hindi magkaroon ng puwangan takot. Ang katahimikan sa cabin, kung saan karamihan sa mga pasahero ay hindi pa alam ang nangyayari, ay parang isang manipis na kumot na pansamantalang bumabalot sa biyahe. At sa ilalim ng kumot na iyon, ang aking mga iniisip ay bumabalik sa pinagmulan ng aking mga pagkiling na matagal ko nang dinadala. Ayaw ko itong isipin, ngunit ngayong gabi, ito ay napakatigas. 5 taon na ang nakalilipas, nagpalipas ako ng isang stopover sa NAIA sa unang pagkakataon matapos akong ma-assign sa mga biyaheng Asyano. Hindi pa ako ganap na head flight attendant noon, ngunit isa na akong mapagkakatiwalaang miyembro ng team. Dumating kami sa oras na eksakto. Mayroon kaming kaunting oras para sa connecting flights. Ang ilang mga pasahero ay may agad na biyahe. Naalala ko, nakatayo sila sa harap ng pinto na nagmamadali parang ang oras ay isang bagay na nawawala. Tumawag ang airport sa aming eroplano. Malinaw at magalang na nagsalita ang ground staff sa Ingles na hindi ko na maaring questionin. Pahintulot na magsagawa ng karagdagang pagsusuri ayon sa safety list. Naalala ko ang salitang karagdagan dahil parang kinukumpirma nito na ang ginawa namin bago ay hindi sapat. Lumapit ako sa kanya sa dulo ng jet bridge. Siya ay isang babaeng Pilipina na nasa gitnang edad, may ID at nakapusod ang buhok. Yumukod siya ng bahagya bago magpaliwanag. Hindi siya ngumingiti ng matamis, ngunit hindi rin nakikipagtalo. Nagsalita siya na parang sanay na siyang pinipilit at pinipili pa rin na huwag magpadala dito. Ito ay isang regulasyon para sa ganitong uri ng eroplano, lalo na kung lilipad patungo sa rehiyon na may mataas na moisture at temperatura. Kailangan naming suriin muli ang ilang bahagi para sa katiyakan. Agad akong sumagot dahil sa aking isipan ay mayroon na akong handang sagot. Na-check na namin sa London at walang abnormal na senyales habang lumilipad. Wala kaming oras. Magmi-miss ng connecting flight ang mga pasahero. Mabilis at mahigpit ang aking pagkakasabi na parang kung mapapatunayan ko lang ang aking punto, magbabago ang katotohanan. Hindi siya nakipagtalo. Yumukod lang siya ng bahagya, parang tinatanggap ang pressure ngunit hindi ang utos. Nauunawaan ko po, ngunit kailangan itong gawin ayon sa proseso. Sandali lang po. Ang salitang sandali ang naging maliit na kutsilyo sa aking alaala. Noong una, sinabi niyang kalahating oras. Bumalik ako sa eroplano na naiinis, tinitingnan ang relo na parang kaaway. Makalipas ang 4 minuto, nagsimulang magtanong ang mga pasahero. Napilitan akong ngumiti at sabihin, "Sandali lang po." Kahit na sa loob ay gusto kong sumigaw, naghihintay din ako. Lumipas ang 1 oras. Ang ilang pasahero ay nagsisimulang maging balisa. Mayroong kumuha ng cellphone at kumukuha ng video. Mayroong nagsabi, ito ay walang kwenta, na parang ang salitang iyon ay nagbigay daan para hindi sila makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Bumalik ako sa opisyal. Sa pagkakataong ito ay hindi na kasing galang ng dati. Tapos na ba? Kung magiging sanhi kayo ng problema, kayo ba ang mananagot? Naalala ko ang salitang mananagot na sinabi ko na may tono na parang bato ang nababagsak sa lupa. Sa isang sandali, sumagot siya nang may parehong kahinahunan ngunit may bahagyang bigat sa kanyang mga mata. Ako po ang mananagot sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas ang eroplano. Ang pangungusap na iyon ay dapat sana ay nagpatigil sa akin,
ngunit hindi ako tumigil. Ang tanging narinig ko ay ang kahulugan. Pinipigilan mo ang aking oras gamit ang iyong paniniwala. Lumipas ang oras hanggang halos 3 oras. Ang eroplano ay parang nakapako sa lupa. Ang mga pasahero ay pabalik-balik. Ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Ang mga matatanda ay nagsimulang mainis. Nakita ko ang pagbabago ng tao mula sa pag-unawa tungo sa hindi pagpapatawad. At ako ang nakatayo para tanggapin ang lahat para sa kanila dahil ang flight attendant ang pinakamalapit sa kanila upang ilabas ang kanilang sama ng loob. Sa huli natapos ang proseso at ang resulta ay walang nakitang abnormal. Halos matawa na ako. Hindi dahil sa nakakatawa, kundi dahil ang galit ay wala nang mapupuntahan. Mababa ang boses kong nagsabi. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng 3 oras na nasayang? Yumukod siya ng bahagya. Patawad po talaga, ngunit kailangan naming siguraduhin. Bumalik ako sa eroplano na may kakaibang pakiramdam ng pagkatalo. Hindi pagkatalo sa katotohanan, kundi pagkatalo sa sistema na hindi ko kayang pabilisin. Humingi ako ng paumanhin sa mga pasahero hanggang sa mamamanhid ang aking bibig, nakikinig sa mga mura na parang tinatanggap ang ulan. At sa aking isipan, tahimik akong nagtayo ng pader na may nakasulat na Naya equals mabagal at magulo. Ang pader na iyon ay tumibay sa bawat pagkakataong ikinukwento ko ang pangyayaring ito sa mga kasamahan sa crew lounge. Sa bawat pagkakataong sinabi kong, sandali lang po. Sa bawat pagkakataong ginamit ko ito bilang halimbawa sa mga bagong empleyado, huwag hayaang ang mga hindi kinakailangang sistema ang magpabagal sa atin. Sinasabi ko ito bilang isang taong sigurado na tama siya at ang mga nakikinig ay madalas na tumatawa. Dahil sino ang ayaw ng kwentong nagpapapataas ng kanilang sarili na mas matalino kaysa sa mundo? Ngunit ang hindi ko kailanman isinasalaysay ay ang tingin sa mata ng opisyal na babae noong sinabi niyang, ako ang mananagot sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas ang eroplano. Hindi ito kasamaan. Mayroong isang bagay na ayaw kong makita. Ang bigat ng isang taong alam na kung papayag siya na dumaan ako para sa kaginhawahan, siya ang magdadala ng larawan na iyon habang buhay. Ngayong gabi lang, sa Himpapawid, kung saan ang makina ay nagbigay ng abnormal na senyales, dating iniisip ko ang walang nakitang abnormal ay katumbas ng walang saysay. Ngunit talagang nangangahulugan ito na makakalipad tayo ng may kumpiyansa. Nangangahulugan ito na kung mayroong maliit na nakatago, hindi natin ito hahayaang makasama ang 400 na iba pang buhay. Nangangahulugan ito na hindi tayo tumataya sa kapalaran. Ang pag-iisip na iyon ay tumago sa akin dahil ginawa nito na ang lahat ng aking mga pangungutya noon ay bumigat na parang mga bato. At kinamumuhian ko ang katotohanan na nakagawa ko ng pagkiling mula sa aking sariling kaginhawahan at tinawag ko itong karanasan. Ngayong gabi, nakatayo ako sa aisle ng cabin na tahimik at bigla kong nakita ang mga pasahero noon sa Naya. Ang kanilang galit na mga mukha, ang mga kamay na nakaturo sa amin, ang mga sigaw ng bata dahil sa stress ng kanilang mga magulang. Akala ko ako ang nasaktan ng pagkaantala, ngunit baka ang palaging napoprotektahan ay sila. Hindi ko alam kung ilang minuto pa bago kami makarating sa lupa. Hindi ko alam kung hanggang kailan kakayanin ang makina. Ngunit alam ko na ang aking kumpiyansa sa nakaraan ay nabuo mula sa mga araw na walang emergency. At ang mundo ay magpapatunay sa akin na ang mga araw na walang insidente ay hindi patunay na tayo ay handa. Sa katahimikan bago ang bagyo, narinig ko ang mga salita ng babaeng Pilipina na mas malinaw kaysa noong araw na iyon. Ako ang mananagot sa pamamagitan ng pagtiyak na ligtas ang eroplano. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagtaka ako. Baka ang pinakamabagal sa aking paningin ay ang pinakamalayo ang naisip. Ang pag-iisip na iyon ay nanatili sa aking dibdib na parang mainit na bato. Hindi nakakasunog, ngunit sapat na mabigat para hindi ako makahinga ng malalim. Bumalik ako sa trabaho.
Sinusuri ang posisyon ng mga kagamitan, ang kahandaan ng team. Ang mga salitang kailangang sabihin sa mga pasahero kung magbabago ang sitwasyon. Ngunit sa isang bahagi ng aking isipan, alam ko na ngayong gabi, hindi lang ang makina ang sinusubukan. Ang aking katatagan ay sinusubukan din. At parang sadyang ginawa ng mundo na maalala ko ang lahat. Ang imahe ng isang lalaki ay pumasok sa aking isipan kapalit ng imahe ng babaeng opisyal. Ang Pilipinong lalaki na pinatahimik ko sa gitna ng isang meeting noong unang bahagi ng taong ito. Ang kumpanya ay nagpahayag ng plano na palawakin ang mga ruta sa Timog Silangang Asya. Ang bilang ng mga pasahero ay mabilis na tumataas. Ang mga executive ay nagsalita tungkol sa mga pagkakataon sa merkado at ang bilis ng pag-ikot ng eroplano na may kumikinang na mga mata. Para sa isang tulad ko, ang salitang bilis ay tunog musika. Nagsimula akong maniwala na ang mundo ay gumagalaw ayon sa ritmo na gusto ko. Isang email ang dumating na nagsasabing, palalakasin namin ang aming kooperasyon sa mga paliparan sa Pilipinas, partikular sa NAYA, tungkol sa kaligtasan at operasyon. Nang mabasa ko iyon, bahagyang tumalo ng aking puso. Ang alaala ng 3 oras na iyon ay agad na bumalik. Hindi ako direktang sumagot dahil alam ko ang patakaran sa organisasyon, ngunit sinabi ko sa aking sarili, makipagtulungan lamang hanggat kinakailangan. Huwag magsayang ng oras. Ilang araw pagkatapos, isang Pilipinong lalaki ang dumating sa headquarters upang makipagpulong sa operations team at mga representante ng flight attendant. Ang pangalan niya ay Anurok. Siya ang safety liaison officer ng paliparan. Nakasuit siya ng simpleng kulay, nakatali ang kurbata ng tama, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. Pumasok siya ng may paggalang na tipikal sa mga Pilipino. Mabagal ang mga hakbang, bahagyang ngumiti at yumuko bago makipagkamay. Inabot ko ang aking kamay bilang paggalang, ngunit ang aking isipan ay hindi nakikinig. Masaya po akong makatrabaho kayo. Sabi niya sa Ingles na may bahid ng dialektong Pilipino na parang batang lalaki. Sana ay makatulong tayo para mas maging ligtas at maayos ang mga biyahe natin. Ang salitang maayos ay dapat sana ay nagustuhan ko, ngunit nagduda ako dahil nakita ko na ang kaayusan na kapalit ng oras ng mga pasahero. 3 oras na iyon. Nagsimula siya sa pagtalakay tungkol sa mga patakaran ng paliparan sa Pilipinas. Hindi upang magmalaki, kundi upang magbigay ng malinaw na larawan. May mga slide, may estruktura, may mga diagram ng koordinasyon sa mga bumbero, emergency medical services at paglilipat ng mga pasahero. Nagsalita siya tungkol sa mga drills kasama ang mga airline na regular na lumilipad papasok at palabas. At ang nais niyang makasama namin. Pagpapaunlad ng mga pamantayan sa pagtugon sa mga emerhensiya at mga regular na pagsasanay. Nasa harap ako noong mga panahong iyon, malapit, kaya nakikita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nagsasalita siya ng may paggalang, ngunit ang nilalaman ng kanyang ipinapanukala ay parang humihingi na alisin namin ang oras mula sa aming mga kamay at ibigay sa sistema. Narinig ko ang salitang pagsasanay, at ang unang pumasok sa aking isipan ay hindi ang imahe ng kaligtasan, kundi ang imahe ng mga schedule ng biyahe na nasisira, mga flight attendant na nagrereklamo, mga pasahero na nagrereklamo. Magandang balita para sa akin. Hindi ko ito sinabi sa loob ng silid na iyon. Tumango lang ako ng propesyonal, parang taong nakikinig, ngunit sa totoo lang ay nagtatanggol. Pagkatapos ng meeting, humingi siya ng oras para makipag-usap ng pribado. Kung hindi po kayo abala, Ma'am Emily, gusto ko po sanang humingi ng payo mula sa inyong karanasan tungkol sa komunikasyon sa emergency. Nagsalita siya ng may paggalang na maaaring magpasaya sa iba, ngunit sumagot ako ng maikli. Mas mainam kung ipadala na lang po ang mga dokumento sa email. Lubhang abala po ako ngayon. Hindi ako nagsinungaling, abala talaga ako, ngunit hindi naman ako ganoon kabala na wala akong 1 oras. Hindi siya nagpumilit, yumukod lang siya ng bahagya. Opo, maraming salamat po. At umatras siya ng may paggalang. Pagkatapos noon,
Nagpadala pa rin siya ng mga maikling mensahe, hindi agresibo. Nag-aalok ng mga nababagong araw at oras, nagdaragdag ng mga mahusay na ginawang dokumento, at sa bawat pagtatapos ng kanyang email, patawad sa abala, naramdaman ko na parang may kumatok ng mahinahon sa pinto, ngunit pinili kong hindi marinig. Nakita ni Mark ang mga email na iyon at tumawa. Ang mga Pilipino masyadong magalang para sumuko, Emily. Binagalan mo na naman ba sila? Biro niya. Nagkibit balikat ako. Siguro ginagawa lang nila ang kanilang KPI. Kailangan nilang ipakita na nakikipagtulungan sila sa atin. Sagot ko na ginawa kong pinakamadali para sa sarili ko. Dahil kung aaminin ko na ginagawa nila ito dahil sa pag-aalala, kailangan kong aminin na ako ang tumanggi sa pag-aalalang iyon. Isang araw, nagpadala siya ng malaking set ng mga dokumento. Malinaw ang pamagat. Joint Emergency Response Protocol. Detalyado, maraming pahina, may mga schedule ng pagsasanay, mga tungkulin ng flight attendant, fire team, medical team, koordinasyon puwang, karaniwang pagkakamali sa totoong insidente, at mga bagay na kailangang sanayin hanggang maging instinctive. Binuksan ko ito at binasa ng mabilis. Nakita ko ang salitang 3 araw bawat buwan, simulated fire, engine failure, mass evacuation. Pagkatapos ay isinara ko ang file na parang masyadong mainit para hawakan. Hindi ako galit sa dokumento. Galit ako sa katotohanan na kung babasahin ko talaga iyon, maaring makita kong makatuwiran ito at magiging dahilan iyon para questionin ko ang aking paniniwala. Kaya pinili ko ang madaling paraan. Hindi ako sumagot. Sa kultura kung saan ako lumaki, ang hindi pagsagot ay isang malinaw na pagtanggi. Ngunit nakalimutan ko na sa kultura ng Pilipinas, ang paggalang ay madalas na ginagawang hindi malakas ang pagtanggi, ngunit hindi ito nangangahulugang wala silang nararamdaman. Alam lang nila na hindi nila ito gagawing digmaan. Naalala ko ang isang pagkakataon na nagkita kami sa tapat ng elevator. Yumukod siya at mahinahon na nagtanong, "Natanggap niyo po ba ang dokumento? Kung kailangan niyo ng pagbabago para sa inyong flight schedule, handa po akong i-edit." Sumagot ako nang nagpapanatili ng dangal, "Natanggap ko na. Titingnan ko kapag may oras na ako." At agad kong pinindot ang pinto ng elevator na parang ang pinto na iyon ang nagputol sa usapan at ang pakiramdam ng pagkakasala na bahagyang dumampi sa aking puso. Pagkatapos noon, tumahimik na ang kanyang mga mensahe na parang ang patuloy na pagkatok ay hindi nabubuksan. Ngunit sa katahimikan na iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi kaginhawahan tulad ng inaasahan ko, ngunit parang nakagawa ako ng isang maling gawa na hindi na maitatama. Sinabi ko sa sarili ko, hayaan na, at bumalik sa pamumuhay sa dating ritmo. Hanggang sa inanunsyo na magkakaroon ng malaking safety meeting kasama ang mga partner airport sa Asia at mga representante ng flight attendant. Huminga ako ng malalim dahil alam kong naroon siya. At ngayong gabi, nang ang makina ay nagsimulang magbigay ng abnormal na senyales, ang imahe niya sa meeting room, ang kanyang magalang na kilos, ang kanyang mahinahon na tono, at ang dokumento na hindi ko binasa ay nagsama-sama sa tunog ng piloto na nag-anunsyo ng pagpapalit ng ruta patungong Naya. Nagsimula ko nang maintindihan na minsan ang tinatawag kong katigasan ng sistema ay maaring isang uri ng responsibilidad na hindi ko kailanman binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili nito. At sa himpapawid, kung saan walang maaaring makipagtawaran sa kalikasan, nagsimula akong makaramdam na ang aking pag-iwas sa loob ng maraming buwan ay maaaring mabawi ng may pinakamataas na interes. Ang takot na baka nahuli na ang lahat ay nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Muli akong naglakad sa aisle, sinusuri ang mga hanay. Ang mga flight attendant ay nagbibigay ng mga senyales na lahat ay ayon sa plano. Pagkatapos ay bumalik sa kusina ng eroplano upang magtipon ng lakas ng loob. Ngunit ang mga iniisip ay patuloy na dumadaloy na parang isang hindi mapigilang agos.
Dinala ko nito sa araw na pinawalang bahala ko ang proposal ni Anorok at naniwala ako na iyon ay isang tagumpay. Ang malaking safety meeting ay ginanap sa isang glass room sa headquarters. Ang mahabang mesa ay parang isang runway. Malalaking screen ang nagpapakita ng mga logo ng maraming airport mula sa Asia. Ang mga executive ng operations ay nakaupo sa ulo ng mesa. Ang kanilang mga mukha ay handang sukatin ang lahat sa numero. Mga nasayang na minuto, gastos bawat oras, kasiyahan ng mga customer. Inanyayahan ako bilang representante ng flight attendant dahil ang tinig ng mga nasa frontline ay madalas na nagpapaniwala sa mga executive na hindi sila gumagawa ng desisyon mula sa Ivory Tower. Nakaupo ako sa tabi ni Mark at sinadya man o hindi, si Anorok ay nasa kabilang panig. Yumukod siya ng bahagya nang magtama ang aming mga mata. Tumango ako bilang isang taong nagtatrabaho, hindi ngumingiti. Ayaw kong isipin ng sino man na malapit ako sa kanya. Sa totoo lang, natatakot ako na kung ngumiti ako, baka makaramdam ako ng pagkakasala sa pag-iwas sa kanya sa loob ng maraming buwan. Ang meeting ay nagpatuloy sa mga ulat ng istatistika at sa wikang pamilyar sa akin. Antas ng pagkaantala, oras ng pag-ikot ng eroplano, pagbabawas ng gastos, nakikinig ako na parang nasa ligtas na lugar ako. Ito ang mundo ng bilis na sanay ako, mundo na hindi kailangang pag-usapan ng mga bagay na nagpabigat sa puso. Hanggang sa bahagi ng pagpapakita ng plano, ang plano ng kooperasyon, tumayo si Anorok at humingi ng pahintulot na magsalita. Tumayo siya ng hindi nagmamadali, inayos ang mga dokumento ng maayos na parang bawat papel ay may sariling lugar. Nagsimula siya sa pagpapasalamat sa lahat. Ang pasasalamat ng mga Pilipino ay minsan mahaba, ngunit hindi mahaba upang magmalaki, kundi mahaba upang maramdaman ng nakikinig ang respeto. Pagkatapos ay binuksan niya ang slide. Nagsalita siya tungkol sa mga emergency nang may kakaibang mahinahon na tono na parang takot na siya sa bagay na iyon, kaya't ayaw niyang sabihin ito nang may pagkapanik. Nagalok siya ng malinaw na mga hakbang. Bumuo ng magkasamang protocol sa pagitan ng paliparan at ng airline. Tukuyin ang mga tungkulin sa engine failure, mass evacuation, koordinasyon sa emergency medical services, at ang pinakamahalaga, magsagawa ng mga regular na pagsasanay upang ang lahat ay makatrabaho nang hindi na kailangan mag-isip ng matagal sa mismong araw ng insidente. Sa araw na yon, nakita ko ang ilang executive na tumatango ng may interes, ngunit nakaramdam ako ng parang may bumibigat sa aking dibdib. Dahil narinig ko ang mga salitang hindi ko gusto. Pagsasanay, 3 araw, buwan-buwan, kooperasyon. Parang hinihingi niya na tanggapin ko na ang aking karanasan ay hindi sapat. Kailangan ng sistema, kailangan ng pag-uulit, kailangan ng pagsasanay. Nagsalita siya ng isang pangungusap na naaalala ko ng malinaw kahit ayaw kong maalala. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa mga estatistika ng nakaraan, kundi tungkol sa kahandaan sa hinaharap. Ang pangungusap na iyon ay parang direktang sumuntok sa aking dangal, dahil ang aking dangal ay nabuo mula sa salitang naranasan ko na ang lahat. Nang matapos siya, binuksan ng moderator ang forum para sa mga tanong. Agad akong nagtaas ng kamay, masyadong mabilis, parang ang aking instinct na protektahan ng oras. Gusto ko pong magtanong ng diretsahan. Nagsimula ako sa isang profesional at mahinahon na boses. Kung kailangan ng regular na joint training, gaano kadalas at ilang araw ang itatagal ng bawat isa? Mahinahon na sumagot si Anorok. Mga 1 beses sa 1 buwan, 2-5 araw bawat isa, ngunit hindi kailangang lahat ng flight attendant. Maaari tayong gumamit ng rotation system. Pinutol ko ang kanyang sagot. Huminga ng bahagya na parang nagulat. 2003 araw? Ibig sabihin, kailangang sayangin ng ating mga flight attendant ang oras ng paglipad para magsanay? Sadyang pinatigil ko ang salitang sayangin na lumulutang sa gitna ng silid na parang malakas na amoy. Agad na nagbago ang kapaligiran. Alam ko, dahil sanay ako sa pagbasa ng mga meeting room tulad ng pagbasa sa cabin. Si Mark ay agad na sumali.
Ang ating kumpanya ay may napakahusay na safety statistics. Sa loob ng 10 taon, nagsanay na tayo ayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Bakit kailangan pang magdagdag ng pasanin na maaaring magtaas ng gastos at makasira sa schedule ng biyahe? Ilang tao ang tumango. Ang finance executive ay bahagyang ngumiti na parang ang tanong na iyon ay nakatulong sa kanya na makatipid ng pera. Naramdaman kong parang nananalo na naman ako. Dahil ang konsepto ng efficiency ay isang wika na mas madaling maintindihan kaysa sa wika ng buhay. Katahimikan si Anurok ng isang sandali. Nakita ko siyang nilunok ang ilang salita. Pagkatapos ay sumagot ng mahinahon. Nauunawaan ko po na mahalaga ang schedule ng biyahe, ngunit sa isang emergency, ang 1 minuto ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Hindi kami humihingi ng pagsasanay para lang magmukhang maganda. Humihingi kami ng pagsasanay para alam ng lahat kung ano ang gagawin kapag ang takot ay pumalit sa lohika. Ngumiti ako ng pinakamahusay na makakaya. Isang ngiti na parang puting guwantes na nagtatago ng matulis na kutsilyo. Siyempre, ang pagiging handa ay mahalaga. Ngunit ang sobrang pagiging handa ay maaari ding maging sanhi ng inefficiency. Kailangan nating magbalanse. Ang salitang balanse sa aking bibig noon ay mga magagandang salita na nagtatago ng salitang ayaw ko. Tinanong ng moderator, mayroon pa bang ibang nais magdagdag? Walang nagtaas ng kamay. Dahil sa silid na yon, karamihan sa mga tao ay mas iniisip ang mga numero kaysa sa tunay na apoy. Sa huli, ang proposal ay isinapinal na para sa pagsasaalang-alang. Sa wikang pang-organisasyon, ibig sabihin nito ay inilagay sa isang drawer na hindi bubuksan. Nagwakas ang meeting. Lumabas ang mga tao na parang tapos na ang lahat. Hinaplos ni Mark ang aking balikat. Magaling, Emily. Kung hinayaan natin silang hilahin tayo sa pagsasanay buwan-buwan, tapos na tayo. Tumango ako na parang kakatapos ko lang protektahan ang team mula sa isang walang kwentang pasanin. Ngunit habang inaayos ko ang mga dokumento, palihim kong tiningnan si Anurok. Inaayos niya ang kanyang mga slide sa bag. Walang ekspresyon ng galit, walang pagtatalo. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili tulad ng ilang British. Tinanggap lang niya ang resulta ng mahinahon na ang ibig sabihin ay pagtanggap. Ang totoo ay hindi ko nakita ang nasa likod ng katahimikan. Ang pagkadismaya ng isang taong sumusubok na magbigay ng babala, ngunit pinagtatawanan, ngunit pinili pa rin na huwag ipahiya ang sinuman. Dahil maraming Pilipino ang tinuruan na maging magalang kahit na sila ay nasasaktan. Lumipas ang ilang araw, nagpadala ang kumpanya ng internal announcement, pagpapahusay sa ilang safety procedures upang maging mas mabilis. Pagbaba ng paulit-ulit na checklist, pagbaba ng mga dokumento, pagtaas ng desisyon ng mga frontline team, malinaw na sinabi ng mga executive, para sa pagtaas ng efficiency at kasiyahan ng mga customer. Ang crew lounge ay napuno ng mga masayang tinig na parang nanalo tayo sa isang maliit na digmaan laban sa mga sistemang nagpapabagal. Masaya rin ako. Hindi ko itinanggi. Naramdaman ko na ang universo ay nagsasabi sa akin, nakita mo, tama ka. Sa simula, lahat ay tila bumuti talaga. Mas mabilis ang pag-ikot ng eroplano, mas kaunti ang reklamo ng mga pasahero, mas maganda ang mga ulat ng kasiyahan. Nakatayo ako sa kusina ng eroplano at iniisip, ito na. Ito ang profesional na trabaho, huwag hayaang patayin ng mga ritual ang oras. Ngunit ang pagbuti na iyon ang nagpalala sa isang bagay sa akin. Ang aking kumpiyansa ay naging madilim na kagandahan. Ginawa nitong hindi ko makita ang mga panganib na tahimik na nag-iipon na parang isang manipis na patak ng langis na walang nakakapansin hanggang sa magliyab ito. Ang gabi bago ang insidente sa kwentong ito, habang naghahapunan kami, sinabi ko pa kay Mark, sa wakas, nakinig na ang kumpanya sa rason. Tumawa kami na parang mga taong nakapasa sa isang pagsubok at nanalo. Hindi ko alam na ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa himpapawid. At sa pagkakataong ito, walang meeting room, walang slide, walang salitang
pagsasaalang-alang. Tanging ang tunog ng babala ng makina at ang mga buhay ng mga taong hindi ko kailanman kilala ang pangalan, ngunit ipinagkatiwala ang kanilang hinaharap sa aking mga kamay sa buong eroplano. Ang tunog ng babala na iyon ay hindi kasing lakas ng sa pelikula. Ito ay maikli, matinis, at nag-iwan ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa tunog. Ang katahimikan na iyon ay parang pinipiga ang aking puso sa malalim na tubig. Nakatayo ako sa likod ng kurtina ng kusina, sinusubukang panatilihin ang aking pagiging profesional ayon sa tungkulin. Ngunit sa aking dibdib, mayroong nanginginig na parang ang karayom ng metro ay malapit ng matanggal sa iskala. Natanggap ko ang signal mula sa cockpit sa pamamagitan ng intercom. Ang boses ng assistant pilot ay masyadong mahinahon. Mahinahon na ang isang taong nagtatrabaho sa ganitong sitwasyon ay magiging mahinahon. Mayroon tayong abnormal na sinyales mula sa kanang makina, nagsasagawa ng pagsusuri. Tanging ang salitang nagsasagawa ng pagsusuri ay nagpaalala sa akin ng mga salitang kinamumuhian ko noon, surveillance, surveillance, surveillance. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako galit, natatakot ako. Itinaas ko ang aking kamay at tinawag ang mga flight attendant na malapit. Ayon sa ating na-memorize na proseso, suriin ang mga emergency equipment, obserbahan ang kilos ng mga pasahero, ihanda ang espasyo para sa agarang paglikas. Nagsalita ako ng malinaw ngunit hindi malakas, dahil ang malakas na boses ay magpapalaganap ng panik ng mas mabilis kaysa sa apoy. Karamihan sa mga pasahero ay hindi pa alam. Marami pa rin ang tumatawa sa mga pelikula. Ang ilang mga bata ay naglalaro pa. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa baso ay mahina, na parang ang mundo ay normal pa rin. At ang normalidad na iyon ang nagpapalubha sa akin dahil alam ko na maaari itong masira sa isang iglap. Sa susunod na minuto, bahagyang nanginginig ang eroplano. Hindi sapat upang mahulog ang mga gamit, ngunit sapat upang ilang tao ang tumingin. Nakipagtagpo ako ng tingin sa isang pasahero sa unahan, isang babae sa gitnang edad. Nagtanong siya ng hindi nagsasalita. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na natutunan ko buong buhay ko at tumango na parang okay ang lahat, kahit na sa loob ay binibilang ko ang lahat ng posibilidad. At pagkatapos, ang boses mula sa cockpit ay dumating muli. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Magpapalit tayo ng ruta. Ihanda ang anunsyo para sa mga pasahero. Huminga ako ng malalim hanggang sa maramdaman kong napuno ang aking baga. Sumagot ako ng naiintindihan ko. Ang aking boses ay mahinahon pa rin, ngunit ang aking mga daliri ay nagsimulang lumamig. Ang anunsyo ng kapitan ay narinig sa cabin. Para sa kaligtasan, kailangan nating lumipad patungong Suvarnabhumi Airport, Bangkok. Pakiusap na manatili sa inyong upuan, itali ang inyong seatbelt, at sundin ng mahigpit ang mga tagubilin ng mga flight attendant. Ang salitang para sa kaligtasan ay madalas naririnig kaya't naging pamilyar, ngunit nang marinig ito mula sa speaker sa himpapawid, hindi ito isang pampakalma. Ito ay isang babala. Agad na nagbago ang cabin. Ang mahinang usapan ay naging mga bulong. Anong nangyayari? Bakit tayo bababa? Ang ilan ay nagbukas ng cellphone. Ang ilan ay mas mahigpit na yumakap sa kanilang mga anak. Ang takot ay nagsimulang gumala sa aisle na parang malamig na agos na hindi nakikita. Naglakad ako patungo sa harap ng eroplano. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa isang manipis na lubid. Nakita ko ang isang lalaki na pilit na tumatayo kahit na ang seatbelt light ay nakabukas pa rin. Itinaas ko ang aking kamay, nagpapakita ng paghingi ng paumanhin. Pakiusap, umupo muna kayo. Napakahalaga nito ngayon. Gusto niyang sumagot. Ngunit ang aking tingin ay dapat na nagpatigil sa kanya. Hindi dahil ako ay nakakatakot, kundi dahil nararamdaman ng mga tao kapag ang isa ay seryoso na wala ng puwang para makipagnegosasyon. Ang totoo, gusto ko ring tumayo. Gusto kong tumakbo patungo sa cockpit. Gusto kong malaman kung nasusunog ang makina, gaano katagal ang mayroon tayo. Ngunit ang aking tungkulin ay narito.
kasama ang mga taong hindi dapat iwanang kasama ng kanilang imahinasyon dahil ang imahinasyon ang pinakamabilis na gatong. Pinilit ko ang aking sarili na gawin ang pinakamagaling ko, ayusin ang takot ng iba. Ngunit ang aking sariling takot, walang nakakaayos nito. Sa panahong sinusuri ng mga flight attendant ang kanilang kahandaan, lumapit si Nirant. Mahinahon siyang nagsalita. Ate Emily, lahat ay dapat ayon sa proseso. Huwag hayaang may tumayo. Kailangan nating panatilihin ang katahimikan sa cabin. Tumango ako at napilitang magtanong ng isang bagay na matagal ko nang tinatago. Bakit sa NAIA? May mas malapit pa naman? Tumingin si Nirant sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay hindi naninisi, ngunit mabigat. Hindi lang ibig sabihin ng mas malapit ay mas handa. May mga paliparan na kayang mag-accommodate ng malalaking eroplano, ngunit ang kanilang fire team, medical team at coordination system ay hindi pareho. Ngayong gabi, hindi lang tayo nakikipagkarera sa oras. Nakikipagkarera tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita sa makina. Ang pangungusap na yon ay nagpatahimik sa akin. Parang malumanay na pagpindot sa isang bahagi kung saan ako noon ay ipinagmamalaki. Akala ko, ang pagpili ng pinakamabilis ay ang pinakaligtas na pagpili. Ngunit sinasabi ni Niranth na ang kaligtasan ay may dimensyon na hindi ko binigyan ng halaga, hindi ako agad sumuko. Sinubukan ko pa rin humanap ng suporta mula sa dating lohika. Kung lumalala ang apoy, ang pagtaas ng distansya ay pagtaas ng panganib. Sumagot si Niranth nang hindi lumalakas ang boses. Totoo po, ngunit kung bababa tayo sa lugar na hindi makakahandle, maililipat lang natin ang panganib sa lupa. Ang kaibahan, sa lupa, kailangan natin ng pinakahandang team. Tumingin siya sa mga pasahero na mahigpit na nakayakap sa kanilang mga anak. Nakakita na po ako ng paliparan na mabagal ang fire truck dahil kailangan pang kumpleto ang tao. Nakakita na po ako ng pinto na hindi mabuksan dahil walang nakakaalam ng posisyon ng kagamitan. Ayaw ko pong makita iyon sa isang eroplanong may 400 na buhay. Naramdaman ko na parang may bumagsak sa aking dibdib. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil ang katotohanan ay walang pinipiling paraan upang pumasok. Hindi ko alam ang lahat. Hindi ko dapat akalain na alam ko. Pagkatapos noon, lahat ay tila bumilis, kahit na ang oras ay pareho pa rin. Bahagyang umikot ang eroplano. Ang langit sa labas ng bintana ay nagsimulang magbago ng kulay. Maraming pasahero ang nagsimulang magdasal sa kanilang sariling wika. Ang ilan ay pilit na nagpapanggap na nagbabasa, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nasa letra. Naglakad ako sa mga hanay kung saan mahigpit na magkahawak ang magkasintahan, ang kanilang mga palad ay basa. Narinig ko ang mabilis na paghinga ng isang lalaki na pilit na lumulunok ng kanyang pag-aalala. Huminto ako. Huminga po ng malalim. Tingnan niyo po ako. Ligtas tayong bababa. Sabi ko na parang naniniwala ako kahit na kailangan kong hiramin ang paniniwala na yon mula sa aking tungkulin. At pagkatapos, narinig ang tunog ng mga gulong na dumampi sa runway. Tunog na karaniwang naririnig ng mga tao at hindi pinapansin, ngunit para sa akin, ito ay parang tunog na tinanggap tayo muli ng mundo. Bahagyang nanginginig ang eroplano bago ito tumigil. Ang tunog ng preno, ang paghinga ng natitirang makina, at lahat ay bumagal hanggang sa tumigil. Hindi pa ako lubos na nakakaramdam ng ginhawa, ngunit nakita ko sa bintana ang maraming fire trucks na nakalinya. Ang kumikislap na ilaw ay parang ang tibok ng puso ng paliparan. Ang paliparan na handa na. Ang mga ground staff ay tumatakbo ng tuloy-tuloy, hindi magulo, hindi nagpapanik, na parang alam ng lahat ang kanilang lugar sa larawang ito bago dumating ang gabing ito. Inilika sa mga pasahero ayon sa proseso. Mga sigaw ng pag-iyak na may kasamang pasasalamat. Nakita ko ang babae na ningitian ko kanina. Tumingin siya sa akin at tumango na parang sinasabing, "Salamat sa iyong pagiging mahinahon." Ngunit gusto kong sumagot, hindi ako magaling. Nananatili lang ako hanggang sa ligtas na nakababa ang lahat. Nakatayo ako sa dulo ng hanay.
Tinitingnan ng semento ng Naya na kinamumuhian ko noon dahil pinapabagal niya ako. Ngayong gabi, ito ang naging lupa na nagpapahintulot sa akin na huminga. Lumingon ako upang tingnan si Nirant. Hindi siya malapad na ngumiti. Bahagya lang siyang huminga ng malalim na parang isang taong alam na kung ano ang kanyang pinagdaanan. At sinabi niya ang isang pangungusap na pinakamasakit sa akin dahil ito ang pinakatotoo. Mapalad tayo ngayong gabi, ma'am. Ngunit ang swerte ay hindi dapat maging pangunahing plano natin. Hindi ako sumagot. Tanging tinanggap ko ang kanyang salita na parang tinatanggap ang bigat ng mundo. At sa katahimikan pagkatapos ng insidente, nagsimula kong maintindihan. Minsan, ang nagliligtas sa atin ay hindi ang ating bilis, kundi ang kahandaan ng mga taong ating pinagtatawanan. Pagkatapos ng gabing iyon, parang isang taong nakauwi na sa pampang, ngunit naririnig pa rin ang tunog ng alon sa aking tainga. Kahit nasa hotel room o sa bahay, ang katahimikan ng Naya, ang mga ilaw ng fire truck na nakalinya, ay sumusunod pa rin sa aking panaginip. Nakakatulog ako ng panandalian, pagkatapos ay nagigising na parang may nagpindot ng alarm button sa aking dibdib. Sa bawat pagtulog, nakikita ko ang 400 na pasahero na nanginginig na naglalakad palabas ng eroplano. At sa bawat paggising, tinatanong ko ang aking sarili, kung pinili natin ang mas malapit na lugar noong gabing yon, pareho pa rin kaya ang magiging larawan? 3 araw pagkatapos, nasagot ang tanong na yon sa pinakamahirap na paraan. Sa araw na yon, nakaupo ako sa harap ng TV. Hindi talaga nanonood. Pinapakiramdaman lang ang tunog ng balita bilang background para hindi makain ang katahimikan ng aking pag-iisip. Hanggang sa nagbago ang tono ng announcer. Ang tonong ginagamit ng mga balitaan kapag binabanggit ang salitang namatay. Tumango ako pataas at parang ninakaw ang aking hininga. Ang larawan sa screen ay ang mga labi ng isang itim na eroplano na susunog. Usok pa rin ang umaalpa sa runway ng isang paliparan sa isang probinsya sa Pilipinas. Isang paliparan na agad kong nakilala ang pangalan dahil ito ang pangalan na inisip kong mas malapit na dapat sapat na. Sinabi ng announcer na ang isang biyahe ay nagtangkang mag-emergency landing pagkatapos ng problema sa makina. Nagliyab ito pagkatapos dumampi sa lupa. Ang makina ay lumabas sa runway at ang tulong ay nahuli ng husto upang iligtas ang lahat ng pasahero. Ang bilang ng mga namatay at nasugatan ay binasa ng opisyal, mga numerong hindi lamang numero. Ito ay mga buhay, mga pamilya, mga bata na may naghihintay sa kanilang bahay. Tumayo ako ng hindi namamalayan, lumapit sa screen na parang kaya kong gawing hindi totoo ito kung malayo ang tingin ko. Ang aking mga kamay ay lumamig na kaya't hindi ko mahawakan ang remote. Nakakat na sa isang interview sa isang survivor. Isang babae ang umiiyak ng hindi makahinga. Ang apoy ay napakabilis dumating, ngunit ang mga truck ng bumbero ay napakabagal. Sumisigaw kami sa isa't isa, ngunit parang walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang pangungusap na iyon ay parang martilyong tumama sa aking dibdib. Hindi dahil alam ko kung siya ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo, kundi dahil nakita ko ang malinaw na pagkakaiba. Noong gabing iyon sa Naya, ang mga fire truck ay hindi lang dumating. Handa na sila. Ang medical team ay hindi tinawag, sila ay handa. Ang mga tao ay hindi nagulo. Sila ay tumakbo ayon sa kanilang mga tungkulin na naensayo na. Patuloy na sinasabi ng balita ang paunang investigasyon. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang paliparan na iyon ay pangunahing tumatanggap ng maliliit na eroplano. Ang ilang kagamitan ay luma na. Ang emergency response drills para sa malalaking eroplano ay hindi madalas at ang koordinasyon sa pagitan ng fire department at medical team ay may mga puwang. Napaupo ako sa sofa na parang ang aking mga kalamnan ay ayaw nang magdala ng bigat ng katotohanan. Tuyo ang aking lalamunan, hindi ako makalunok. Ang larawan ng aming mga pasahero, ang 400 na buhay, ay lumitaw sa halip na ang larawan sa screen. Nagsimula akong mag-isip ng isang bagay na hindi dapat isipin, ngunit hindi ko mapigilan. Kung noong gabing iyon, nanalo ako. Kung naniwala ang piloto sa akin, kung pumunta tayo sa mas malapit na paliparan,
uupo pa rin ba ako dito o magiging isa na ako sa mga pangalan sa balita? Ang salitang swerte na sinabi ni Nirant, ang swerte ay hindi dapat maging pangunahing plano natin, ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang babala. Ito ay naging isang hatol. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Nirant. Nanginginig ang kamay. Mabilis niyang sinagot na parang naghihintay siya. Nakita mo na ang balita? Tinanong ko. Ang boses ko ay nanginginig na halos hindi ko na makilala ang aking sariling tunog. Opo, sagot niya ng maikli at tumahimik ng bahagya na parang isang taong ayaw na gawing dula-dulaan ng sakit. Sinubukan kong magsalita, ngunit ang mga salita ay nanatili sa aking lalamunan. Kung napunta tayo doon. Hindi ko natapos ang pangungusap. Hindi kayang tapusin ng aking utak ang larawang iyon. Sumagot si Nirant ng dahan-dahan. Hindi natin sigurado, Ate Emily, ngunit alam natin na mas malaki ang panganib doon. At sinabi niya ang pangungusap na nagpaiyak talaga sa akin. Ang mga namatay sa balita ay hindi piniling mapunta sa insidente. Ngunit tayo, halos pinili natin ito para sa ating mga pasahero. Tinanggal ko ang aking bibig gamit ang aking kamay, na parang isang bata na nakagawa ng isang kakaibang bagay at ngayon lang nalaman na hindi na ito maitatama. Ang luha ay dumaloy ng walang dangal. Mahina akong nagsalita. Ako ay nagkasala. Ako ay hindi nagsalita si Nirant ng mga pampakalma na salita. Nagsalita siya ng may katotohanan na may habag. At least nakita niyo na, ma'am, may mga hindi nakakakita hanggang huli na. Pagkatapos ng pag-uusap, umupo ako doon ng matagal, nakikinig sa paulit-ulit na balita. Nakikita ang mga pangalan ng mga namatay na nagsisimulang ilabas, mga pamilyang umiiyak sa paliparan, mga mongheng may mga silver na balabal sa balikat ng mga nasugatan. Ang mga larawang iyon ay hindi mga kathang isip. Ito ay mga buhay na naputol mula sa isang ordinaryong araw. Kinabukasan, bumalik ako sa kumpanya. Ang crew lounge ay mabigat na parang may ulap. Si Mark ay mas maputla kaysa dati. Tinitingnan niya ako na parang kaming dalawa ay kakabalik lang mula sa parehong lugar. Nakita mo na, di ba? Tanong niya. Tumango ako, walang lakas na magsalita. Parang ang sitwasyon natin noong gabing iyon, pero ang kanila ay hindi mapalad. Pilit niyang nilunok ang salitang kamatayan, ngunit alam ng lahat sa silid na iyon na naroroon ito. Dumating ang ilang flight attendant. Lahat sila ay may parehong tingin. Ang takot na pilit na ginagawang normal ay hindi na kaya. Hindi kami madaling masaktan. Marami na kaming pinagdaanan na mahirap na sitwasyon, ngunit iba ito. Ito ay masyadong malapit. Parang isang salamin na nagpapakita na ito ang maaaring mangyari sa iyo. Nagkita kami sa isang maliit na meeting room ng hapon. Mga 10 mahigit na tao ang dumating, tahimik, hanggang sa marinig ang tunog ng aircon. Tinitingnan ko ang kanilang mga mukha, ang mga kasamahan ko na nakatawanan ko, ang mga pinagreklamo ko tungkol sa mga walang kwentang proseso. At alam ko na kung hindi ako magsasalita, ang katahimikan ay magiging pagtanggi muli. Humugot ako ng hininga at nagsimula. Lahat tayo ay nakakita ng balita. At alam nating lahat na kung noong gabing iyon, pinili natin ang ibang paraan, baka wala na tayo dito ngayon. Walang sumagot dahil ito ay masyadong totoo para pagtalunan. Yumuko si Mark na parang tumatanggap ng suntok ng walang depensa. Si Nirant ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, tama na. Nagpatuloy ako, kahit na ang aking boses ay nanginginig. Dati, akala ko ang ilang kaligtasan ay pasanin. Dati, pinawalang bahala ko ang proposal ng Naya. Dati, ipinagmalaki ko ang aking sarili dahil akala ko ay pinoprotektahan ko ang oras. Ngunit ngayon, alam ko na halos ipinagpalit ko ang buhay ng tao kapalit ng kaginhawahan. Ang salitang ipagpalit ang buhay ay nagdulot ng mahinang paghikbi sa ilan, hindi dahil sa drama, kundi dahil ang larawan sa kanilang isipan ay totoo. Nagsalita si Nirant sa unang pagkakataon sa silid na yon.
Kailangan nating gumawa ng isang bagay, hindi lang ang makaramdam ng pagkakasala. At sa sandaling iyon, alam ko na may isang bagay na kailangan kong gawin kahit na ito ang pinakakahiyaan sa aking buhay. Kailangan kong bumalik sa taong aking iniiwasan, kay Anurok, at aminin na hindi niya hinihingi ang aming oras dahil gusto niya tayong guluhin. Hiningi niya ito dahil ayaw niyang may maging balita tulad kahapon. Dahan-dahan akong tumango sa aking sarili na parang naglalagay ng pirma sa isang pag-amin ng kasalanan. Bukas, kokontakin ko siya. Hindi para iligtas ang aking mukha, hindi para magmukhang maganda ang kumpanya, kundi upang ang salitang kaligtasan ay huminto sa pagiging slide sa meeting room at bumalik sa pagiging may bigat na katumbas ng totoong buhay. Sa umaga pagkatapos, nakaupo ako sa harap ng computer, mas matagal kaysa sa kinakailangan. Kahit ang pag-type ng salitang paumanhin ay parang kailangang aminin na nagkamali ako buong buhay ko. Sa wakas, pinindot ko ang send button sa email kay Anurok. Sinabi ko ang buong katotohanan. Naligtas tayo dahil nagdesisyon tayo na pumunta sa Naya. At ang balita mula sa paliparan ng probinsya ay nagbigay sa akin ng pag-unawa na ang efficiency na walang suporta ng sistema ay tanging panganib lamang na maganda ang pananamit. Humiling ako ng pagkakataon na magsimula muli. Hiningi ko na bumalik siya upang pag-usapan ang protokol at pagsasanay. Lumipas ang 2 araw, walang sagot. Sa ikatlong araw, dumating ang isang maikling mensahe na napakamagalang na masakit. Salamat sa pag-contact. Ngunit sa ngayon, hindi maginhawa ang pakikipagtulungan. Binasa ko ito ng ilang beses na parang tinuruan ako ng isang aral tungkol sa pagtitiwala tulad ng ginawa ko sa kanya. Ang pagkasira ay madali, ang pag-aayos ay mahirap. Hindi ako sumuko. Tinawagan ko ang safety team ng paliparan, nag-iwan ng mensahe. Tahimik pa rin ang ilang araw. Hanggang sa isang gabi, nang halos sumuko na ako sa pagkatalo, isang bagong email ang dumating. Imbitasyon sa isang seminar. Suvarnabhumi Airport Emergency Response System Briefing. Sa araw na yon, sa meeting room, nakita ko si Anurok na nakatayo. Hindi niya binanggit ang aking kahihiyan. Nagsalita siya tungkol sa oras, segundo, evacuation routes, fire points, coordination sa mga doktor. Lahat ay inihanda upang ang mga tao ay hindi umasa sa swerte. Yumuko ako, nagbigay galang sa kanya. Bilang isang tao ngayon lang nalaman na ang paggalang ng Pilipino ay hindi kahinaan, kundi isang responsibilidad na hindi kailangang malakas. Lumabas ako ng silid na mabigat ang puso, ngunit mas malinaw kaysa dati. Ang kaligtasan ay walang shortcut. At mula ngayon, hindi ko na ipapalit ang kaginhawahan sa buhay ng iba.